Eto guys, yung ebidensya ng kalandian. Itong ginagawang katarantaduhan ni Harry Roque. So kanina nga, mayroong lumabas na balita. Ang nakalagay dito sa balita, itong si Harry Roque natagpuan di umano ang kanyang mga bank document na nandoon po sa Pogo, sa Purac, Pampanga. Yan po yung sabi ng PAOK. Actually, matagal na namin tong alam. Ngayon lang to pinakita sa mainstream media. At ang malala, bakit blurred pa? Anyway, gusto nyo ng photos ng mas malinaw? Ito, tingnan nyo. Ito ano nakalagay dyan? Alberto Rodolfo Yap de la Serna. Bank statement yan. Actually, dati guys, kinuntento ni Takero at ni Mike. Hindi ko na to sinundan kasi natakot ako. Kasi baka mamaya kasuhan ako. Natakot ako na makasuhan. Alam nyo naman na, masyado tong, tawag dito, masyado tong malalim. Kung ilalabas ko ba tong mga ganitong klaseng bank statement, dahil unang-una nandyan yung pangalan, 'di ba? Pwedeng makasira ng reputasyon. Pero since nilabas na nga ng mainstream media, okay, sundan natin to. 'Di ba? So alam naman ata ng lahat yung issue, no, na itong si Harry Roque nga ang behind dito nga sa mga naglalabi na mga illegal operation dito sa Pogo. Siya yung tinutukoy ng tawag dito. Siya yung tinutukoy ni Altenco, yung chairman at CEO ng PAGCOR na isang mastermind behind 298 illegal operators na nag-approve nga nung panahon nila Duterte. And then, afterwards, may lumabas na balita na nakita nga yung mga paper bank documents doon sa Pogo, sa Purac ni Harry Roque kasama itong kanyang binibigyan na kanyang executive assistant na si De La Serna. Yan nakikita niyan, pangalan dyan. Ito pa. Ito pa. De La Serna, Alberto Rodolfo. Diba? Yan pa. Hindi ko din malaman kung ano to. Yan. Ito pa. De La Serna, Celestino Galer Memorial Medical Center. Ito pa. Ano kaya yung ibig sabihin pa nito? Mas malinaw to na copy, ito yung pinakita ng pinakita sa balita. Yan kita niyo yan. Grabe. Ito po, 447,113 US dollar. USD. Laki. I-convert mo sa Philippine peso to yung 447. Compute nga natin. 447, 113. Magkano yung piso ngayon? Times 58. Tangina ko, 25 million. Ang laki. Tinransfer ni Harry Roque. Nandyan pa nga yung account number, ito 23 pa, 23,817. 23,817 times 58. 1 million. Sobra, 1.3. Laki. CTBC Bank. Certification, Harry Roque. Diba? Yan guys, yung malinaw na photos. Talaga nga namang nakakasuka itong ginawa ni Harry Roque. Tapos ang malala pa dito nga kay Alberto de la Serna, na unang-una nga pala guys, sa mga hindi nakakaalam, si Harry Roque, nung nalaman natin na mayroong appointment papers dito kay Alberto de la Serna, medyo hindi pa naman malalim na ebidensya yun, na sakop nga or nagmamando ng Pogo itong si Harry Roque. Kaya nga may depensa si Harry Roque, diba? Tapos pangalawa, nalaman natin yung balita na siya yung naging legal counsel ng legal representative pala
sorry for my mistake, naging legal representative ng Pogo. Pero ang kanyang palusot, lawyer lang siya ng Whirlwind Company. Na yung Whirlwind Company na yun po yung nangungupahan, doon po nangungupahan yung compound ng Pogo Lucky South 99. Nagpapalusot pa din si Harry Roque, pero hindi na siya makalusot dito mismo sa sinabi ng PAGCOR na siya nga yung naglalabi at malinaw naman sa ating mga mata na posibilidad nga, may possibility na siya. Pero sabi nga ng chief ng PAGCOR, siya nga, kasi siya yung naglalabi. Pero noon kasi guys, yung hinala natin dito, it's either si Go or siya. Kasi si Go, malapit din to sa sa ni Duterte kanang kamay. Itong si Harry Roque, kaya natin to na blind item noon, dahil nga meron na mga balita. Yung na-read nga, di ba, na Pogo sa Purak, Pampanga, nandoon yung kanyang pangalan. Di ba, nandoon yung appointment papers, di ba, papel galing mismo sa presidential office. Kaya nga natin nasabi na possible na siya. Eh ngayon, lumabas na itong binblind item ni Tenko na unmasking mastermind behind 298 illegal operators. Ito, nandito kasi sa laptop. Diyan, oh. Yan. Diba? Oh, siya pala yung tinutukoy ni Tenko. Talaga nga namang itong si Harry Roque. O kung babalikan din ninyo yung mga eksena mga minamahal, kaya niya kinuha bilang travel buddy itong si Alberto de la Serna dahil nga meron siyang sakit na diabetic and coronary stent at nagsusuffer siya from acute spinal stenosis kasi sinama niya to sa travel abroad niya 8 times nag-travel abroad, Europe, nakalimutan natin kung saan lugar pa. Basta, China, Japan, Singapore, Abu Dhabi, New York, diba, Hong Kong. Yun po yung lugar na kanilang mga pinuntahan. Eh, kaya niya ito sinama dahil nga, meron siyang sakit na diabetic. Eh, sino ba namang niloloko mo, Harry Roque? Meron kang sakit na diabetic pero sinama mo yung supranational. Ano yun, yung insulin nasa uten? Ha? Roque? Ganun ba yun? Naku, lumalapang ka talaga. Parehas lang kayo ni Sara Duterte. Mahilig sa mga jet ski. 'Di ba? Anyway, yun guys. Pwede mo namang isama yung may alam sa medical field, nurse, doctor, di asawa mo. Pero yung sinama mo, supranational, ano yun, for the lande? Grabe ka naman, Harry Roque. Okay lang sana kung pera mo yung ginastos eh. Eh paano kung official trip yun? 'Di ba? Yung pinuntahan ninyo, was it official? Kasi pag official yan, government employee ka, tapos itong si De La Serna, ganun din, kasi sa'yo nagtatrabaho, di pera pa din yan ng taong bayan. Tapos biruin mo, anong course nito? Computer? 'Di ba? If I'm not mistaken, computer lang yung course nito eh. Tapos, tawag dito, in-appoint mo as a EA, executive assistant na sumusweldo ng 54,000 monthly. Naku naman, Roque, huwag mo kaming lokohin. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.